Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is about to sa relasyon. So pag-usapan natin yung relasyon na yan. Diba dahil nga interdependent tayo sa isa't isa, wala naman talagang independent, is kailangan talaga natin ng isa't isa. So ang katawan kasi ng tao is lagi yang negatibo, lagi yang nagdi-desire. May mga desire yan, nagugutom, nauuhaw, nalilibugan, which is yun yung desire for procreation. Tapos nalulumbay, nabobore, pag may libreng oras, napapagod. So yung katawan talaga ng tao ay puro limitasyon. So kailangan talaga nating at isa't isa. Now, yung relasyon na yan is hindi lang naman sa boyfriend and girlfriend yan, asawa. In a grand scheme is talagang kagaya ng katrabaho mo, karelasyon mo rin yan, kaibigan mo, mga nakakasalamuha mo sa pang-araw-araw, gaya ng pinagbibilhan mo sa tindahan. May relasyon din kayo, kaso nga lang, hindi naman din talaga pang matagalan. Now, ang illusion dito is yung talagang makakasama mo na panghabang buhay. Kasi wala naman talagang ikaw tsaka ibang tao, yung tinatawag nating relasyon nga, 'di ba? Kasi nga lahat naman tayo is talagang parte lang tayo ng nature at nandito lang talaga tayo para mag-survive at mag-procreate. Yun lang talaga yung main purpose ng buhay. Wala naman talagang iba. So, dahil nga mag-isa ka lang is ganun din naman talaga. 'Di ba may kasabihan, you live alone, you die alone. Oo, may kasama ka sa bahay, gaya ng nanay at tatay mo. Pero hindi rin yan naiiba sa'yo. Sarili lang din nila iniisip nila, which is yung survival nila. Now, napapansin mo yan, nanay at tatay mo, or kung may asawa ka man or ka-live-in, is hindi naman talaga kayo 24/7 nag-uusap, hindi naman kayong 24/7 na naglalambingan, hindi naman din kayo 24/7 na nag-sex. So, ang relasyon kasi is transient lang din yan, para lang din yan desire ng mga tao na ma-reach ang 0 point. Yun yung 0 point na sinasabi ni SQS na pagising mo pa lang sa umaga, negative na agad, nauuhaw ka. So, iinom ka. So, pag napawi yung uhaw mo, nasatisfy yung needs mo. Dahil kailangan ng katawan mo is babalik sa 0 point. Wala ka nang kailangan. So, maya-maya na naman, dahil negatibo yung katawan, magugutom ka. So, kakain ka na naman para masatisfy yung hunger mo. So, pag nabusog ka, 0 point na naman. So, laging ganun talaga yung katawan ng tao. Kaya tayo nangangailangan ng relasyon. Pero yun nga, illusion din kasi yung yung habang buhay na kasama mo. Kasi nga, para lang, hindi yan naiiba ah, sa tao na nagtitinda, yung binibilhan mo sa tindahan, 'di ba? Na kinakausap mo ng casual lang dahil may bibilhin ka. Transaction. Lahat ng relasyon is transaction lang din talaga. 'Di ba nga sinabi ni SQS na yung nanay at tatay mo is same mo rin yan na nabubuhay sa present at saka may sariling ring program, which is yung ego na program, survival at procreation. So, pansarili lang din talaga nilang kapakanan iniisip nila. So, yung relasyon na yan is ano lang yan, transient lang yan, panandalian. Wala naman din talagang magi-stay na panghabang buhay na kasama mo talaga. Illusion yan. Kasi nga, isang consciousness lang din tayo. Tsaka mamamatay ka rin naman talaga. Pwedeng ikaw mauna, siya mauna. Tapos sa isang araw, hindi naman din kayo laging 24/7 nag-uusap. Kasi may kani-kanila din kayong pangangailangan, which is nakapokus nga doon sa survival. Sariling survival. Kasi nga, bawat katawan ng tao talaga ay negatibo.
So, illusion yung ano na yan. Mapapansin mo yan, lalo na yung mga naka-live-in ngayon, tsaka na may asawa at anak is hindi talaga sila constantly nag-uusap. Naobserbahan ko rin yan sa nanay at tatay ko eh. Lalo na yung nag-reach na sila ng mga bandang 50 or 40 pa nga lang eh. Hindi na gaano nag-uusap kasi nga yung tatay ko busy naman sa trabaho, nanay naman is busy rin sa mga anak, which is sa amin. So may kanila rin tayong pinagkakaabalahan at yung relasyon na yun is codependency lang din talaga dahil may napapala ka dun sa karelasyon mo. Yun lang naman yun eh. Ganun din naman yung mga Buddhist, di ba? May congregation sila, meaning nandun sila dun sa isang lugar, kumbento, tas iisa lang yung goal nila. So, common interest lang din yun. Pero after nun, babalik na uli sila sa pangangailangan ng katawan ng tao, which is kumain na naman, uminom, matulog, magpahinga, mag-entertain, meditate na naman. Hindi naiiba yung ginagawa ng lahat ng nabubuhay dito sa mundo. Hindi naiiba. Lahat tayo is pare-pareho ng ginagawa. Illusion din yung bucket list na kasi hindi na rin yan bago eh. Nagawa na yan ng iba. Actually, mostly nga ng ibang mga bucket list, wala naman din talagang purpose eh. Minsan nga eh, napaisip ako dati, travel ako dati na sabi ko, pupunta ka sa ibang lugar, mapapala mo dun, nagpalit ka lang ng lugar, pero yung bato pa rin naman talaga yan. Tapos yung puno na makikita mo, puno pa rin talaga yan. Wala naman naiiba talaga. Wala na ring bago. Yun yung enlightened na mind. Ibig sabihin na transcend mo na yung illusion, yung maya. Yung nagpapa-excite sa'yo dahil nga sa presentation or social construct. Kaya nga mostly ng bucket list is wala naman talagang kwenta, di ba? Kagaya ng pag-achieve na maraming kotse, maraming ari-arian. May maintain mo yan. Yan nga yung iniiwasan ng mga Buddhist monk, di ba? Maraming attachment sa mga bagay. Tsaka ayaw nila ma-attach dito sa physical. Meaning ng physical is yung katawan ng tao, mga bagay-bagay dito sa physical na realidad. Kasi lahat to is transient lang, panandalian lang. Naalala ko rin yung quote ng kaklase ko dati, nung high school ako. Sabi niya, lahat daw ng bagay may katapusan. So kahit ngayon, tsaka hindi rin ako naniniwala, 'di ba? Sabi ko sa inyo, lahat ng mga kaibigan ko is panandalian lang din kasi nga kung sino lang talaga yung mamimit mo tapos magbabagong landas kayo. Kasi wala naman talagang permanente talaga eh. Lahat in constant change talaga. Yun lang yung permanente is yung change lang talaga. Kahit nga yung katawan mo, 'di ba, yan, mutation, contraction. Ibig sabihin tumatanda. Nag-change yan. Tapos yung wisdom mo, nag-change yan. Bata ka, 'di ba? Wala ka namang ganong utak. Ibig sabihin yung knowledge may limited. Nag-expand lang yan dahil sa mga experiences mo at mga nalalaman mo. Nalalaman mo dahil sa natututunan mo sa buhay. Gaya ng bata, hindi naman nila alam yung tama at mali. May nagturo lang sa kanila, di ba? Actually, kung may butas dyan, pwede nga sila madisgrasya, tumalon. Kaya nga iniingatan yung mga bata kasi sa Gnostics nga, di ba sinasabi nila, retarded daw yung mga bata, retard. Ibig sabihin, hindi pa mature yung utak yan. Prone yan sa disgrasya kasi hindi nila alam yung mga makakasama sa kanila. So, yun nga. Yung relasyon na yan is talagang codependency lang din talaga yan. Tsaka illusion din. Kasi nga, yung katawan mo is dun ka lang din talaga nakafocus. Kung ganun lang din naman talaga is makipag-relate ka na lang talaga sa mga tao na may common kayo na goal na magbe-benefit kayong dalawa. Okay lang din naman yung long-term relationship. Depende talaga yan sa purpose nyo tsaka yung goal nyo talaga na priority nyo sa buhay. Kung extrovert ka,
hindi mo kaya mag-isa, wala naman ding masama nun. Actually, kahit nga anong gawin nyo dito sa buhay na to, wala naman din talaga masama na eh. Kasi ganun din naman ending eh. Lahat tayo mamamatay din. Yun yung sa ano eh, wala non-dual. Tapos sinasabi nila masama. Eh, yun nga yung default state eh. 'Di ba sabi nga pag nag-exist ka is kailangan mo talagang makagawa ng kasamaan para ikaw mabuhay. Kung titingnan mo to sa sa talagang enlightened na perspective yung talagang bukas yung mga mata. Is lahat ng nabubuhay talaga considered nga yan sa Gnostic Christian as evil eh. Kasi nga kailangan mo talagang parasitical talaga tong realidad na to para mabuhay ka. Kasi kailangan mo talagang manggamit ng tao, mang-exploit, tsaka manlamang. Now, yung mga ibang enlightened mind na tao is iniiwasan nila yan kasi nakikita nila yung good and evil nga. Which is, wala naman din talagang good dito sa realidad na to. Lahat is evil. Kasi nga sa Gnostics, matter is evil. Kasi nga, para mag-survive tong realidad na to is kailangan may ibang buhay na nagsasuffer or namamatay. Parang ganun talaga yung Kaya yung good na sinasabi nila is panakip butas lang talaga yan. Wala naman talagang good dito eh. Yung happiness, ba't ka ba sumaya? Siyempre, napawi yung suffering mo. Pero babalik na naman yan. Negative na naman. Kasi nga, yung katawan mismo ng tao is constant na negatibo yan. At the same time, namamatay. So, dinibang na yan sa Gnostics na yung God talaga na gumawa nito, siguro talagang demonyo kasi ganun yung design eh. Yung design talaga is mali, flawed. Flawed talaga yung design. Biruin mo, para mabuhay ka, may ibang magdudusa. Diba? Yung pagkain pa nga lang eh, tsaka pag-inom is may mga life forms na namamatay dyan. Kinokonsume mo yung energy nila. So, interdependent tayo. Kaya yung relasyon na yan is codependency lang yan. Kasi dahil sa nature, sa survival, dun din naman ang biruhin mo, dun din yung bagsak nung pagkahaba-haba na explanation ko, dun din yung bagsak. So, survival din talaga. O, totoo naman talaga eh. Ang relasyon na yan eh, survival. Yung hypergamy ng babae, bakit sila namimili ng good genetic? Tsaka top G sa beta box. Yung isa, long-term security para mapunan yung mga pangangailangan ng bata. Yung isa naman, yung alpha fox is one night stand yan. Pleasure lang yan. Which is desire pa rin ng katawan, di ba? Kasi yung SEX, ang main purpose ng SEX is procreation. Tandaan nyo, dalawa lang purpose ng buhay. Survival at procreation. Ang main purpose ng SEX, tanggalin nyo yung blue pill ng utak nyo. Hindi talaga pleasure yung secondary lang yung pleasure. Ang main purpose ng SEX is for procreation. Huwag kang tanga. Inaral nyo yan sa biology since nung bata kayo sa science. Yun ang main purpose niyan. Kahit nga na nape-pleasure ka, 'di ba, sa lizard brain mo. Kuwari, teenager ka pa lang. Oo, nasasarapan ka, hindi mo nakokontrol kasi yung desire mo. Pero at the back of your mind, alam mo na magbubunga yan ng bata pagka nakadisgrasya ka. Yan yung sinasabi natin na na malalaman mo yung bawat action ay may future consequences na di ba, mostly naman Pilipino, hindi naman nila nakokontrol. Actually, hindi lang naman Pilipino eh. Halos lahat talaga ng mga tao. Hindi talaga nila makontrol yan. Kasi yung SEX same biological urge yan. Same yan sa needs natin. Same yan sa paghinga, pagkain. Tsaka kasi yun talaga yung ego eh. Ibig sabihin yun yung program ng katawan ng tao, which is mag-survive at mag-replicate. Paulit-ulit lang, birth, death, birth, death, birth, death. Yun lang talaga.
So, yung relasyon na yan is ganun lang din. For survival lang din talaga yan at the end of the day. Pero yun nga, ang sinasabi ko dito is illusion yan na talagang 24/7. Yung mga pinapakita nila sa telenovela na masarap buhay. Yung may mga pamilya at anak sa picture lang yan maganda tingnan. Pero sa totoo, ubos yung oras nila dyan sa pagpro-provide at pagpapalaki ng bata. Pero sa mga animal mind, normal yun. Which is, yan talaga yung nature talaga. Default state yan, nature, blue pill. Yung utak ng hayop, di ba? Ang utak ng hayop, di ba? Ganun lang talaga. Kumain, matulog, mebak, mihi, may pagkantutan, tapos repeat na naman, ganun lang. Wala silang kapasidad na ganito, yung logical talaga na makikita yung nangyayari black and white. Tapos, actually, hindi nga nila control yung mga decision making nila tsaka choices sa buhay. Kaya mostly talaga ng mga tao is kung kasama mo sila is parang yung mga decision making nila walang logic talaga. Kasi nga, hindi naman talaga logical yan. Desires, impulses lang yan. Tsaka in short, animalistic lang talaga. Parang hayop lang din talaga. Majority ng tao to 90% to tong sinasabi ko Kasi nga, hindi naman enlighten yung utak niyan mga yan. Although, halos lahat naman ng tao rin talaga may spark na ganyan. Kaso, meron talaga mga tao talaga na talagang dun talaga naka-wired. Is parang hayop lang din. Napaka-onting percentage lang ng tao talaga na may konting spark nung sinasabi natin na spirit. Tanungin mo yung mga tao, gusto mo proof nito, tanungin mo yung mga tao na nakakasalamuha mo everyday. Tanungin mo, may spirit ka ba? Wala. Huwag mo sasabihin yung reason ba't mo tinanong. Magugulat ka yung iba sasabihin, wala. Hindi ko alam Ewan. Hindi talaga nila alam. Tsaka yung mga ganyan na tanong. Tsaka actually, the fact nga na hindi nila naki-question yung purpose nila sa buhay. Tsaka hindi sila nagko-question sa mga nangyayari. Ibig sabihin, wala talaga silang kapasidad talaga na gumising. Or wala silang nung kahit kaunting spark na gano'n. Yung spirit yun yung non-physical. Yung kasi yung papakawalan mo sa enlightenment Yun yung magtutok over sa program ng katawan mo or ng living being. 'Di ba sa Buddhism, once na reach mo yung enlightenment is na yung state ng being mo is non-physical, parang non-being na. Yun yung pakiramdam Kasi wala ka ng emotion yan. Clear na yung mind mo, present lang. Tapos, wala ka ng worries. Tapos yung physical pain, may pain siya sa physical pero walang attachment na suffering. So, sa Buddhist, hindi nila kinukonsidered na sentient being yung mga enlightened na tao kasi nga yung spirit na yung nagtook over sa katawan. So, technically, parang patay na nga rin talaga yung tao na yun. So, kaya nasasabi ko yan kasi na-reach ko na yan. So, alam ko yung experience talaga. Para ka na rin talagang patay. Pero yung katawan mo, may pain pa rin yan. Pero walang attachment na parang suffering, ganun. Merong irritation kung magfo-focus ka dun sa pain. Pero kung attachment na suffering, yung kagaya ng ibang tao, nade-depress. Promise, pagka na-reach nyo yung nirvana, yung state na non-being or stillness or state na nothing, ibig sabihin, hindi na kayo made-depress sa buong buhay nyo. Talo pa niya yung lahat ng cope. Yung pagsashabu, pag-iinom-inom dyan. Lahat ng pagko-cope, talo talaga. Kasi stillness siya, zero. As in talagang zero. No amount of value na material value isa-substitute mo dun. Kasi lahat ng mga material value is sa Gnostics is valueless yan. Walang value yan. Ang may value is yung nothing. Kasi yun yung immortal, limitless, timeless, tsaka ever-present, makapangyarihan, powerful. Yun talaga yung original na God, yung non-existent, which is zero. 0 point. Yan yung nire-reach ng katawan, di ba?
Dahil nga negative lagi ang katawan. Biruin mo, katawan negative. Physical reality negative. Tinatry nila na ma-reach yung zero. Ibig sabihin, para ma-reach nila yung zero is talagang kailangan nila mag-exploit, manglamang sa kapwa, pumatay, gumamit ng dahas, violence, para lang matumbasan nila yung zero. Now, kung buhay ka, may knowledge ka, at kaunting spark ng realization is, ito yung i-reach mo sa buhay mo. Kasi promise, no amount of physical na nakasayahan ang tutumbas dito. Di ba sinabi nila, hindi mo nakikita si God, pero may experience mo si God. Yun yung sinasabi natin dito Medyo metaphysical to, pero hindi mo nakikita si God, pero may experience mo siya. Alam mo paano? Pag na-reach mo yung enlightenment, yun yung highest bliss na maa-attain mo sa buhay mo. Kasi para ka na rin talagang si G.O.D. niyan. Sa experience yan. 24/7 yan hanggang mamatay ka. Yun yung pakiramdam mo. Sinabi na rin ni Jesus yan. I am God. I am the Father. Kasi nga, na-reach niya yung enlightenment. Hindi mo rin ma-reach yan ng pagsasaliksik lang ng knowledge. Kailangan mo mag-meditate. I-reverse mo yung breathing. Yun yung breathing na pinakita kong video. I-reverse mo na, no? There's no way na may enlighten ka. Kahit si Jesus nga, nag-meditate yun sa desierto, di ba? Nung 31 din siya. Biruin mo, same ng age ko, di ba? Tapos namatay siya 33, di ba? 31 siya, nag-isolate siya. Nandun siya sa desierto for 30 days and 30 nights. Meditation lang ginawa niya nun. Hindi ata siya kumain nun. O parang hindi kumain. Yun yung fasting. Kasi yung ginagawa kasi niyang fasting tsaka yung actually, nung na-reach ko yun is, hindi ako, nag-nofap din ako nun. 2 weeks yun eh. Nagsesearch ako ng knowledge about na may improve yung sarili. So, nakita ko yung nofap. So, trinay ko yun. Nawala na ako ng gana, yung mga sexual urge nawala na. Tapos, trinay ko rin na mag-vegetables lang. Tapos nun, actually nag-vegan nga ako ng 3 years. Pero hindi advisable yun Kung gusto mo lang ma-reach yung enlightenment na sinasabi. Kasi i-clear mo yung katawan mo nun eh. Na di ba yung mga hayop, may mga emotional baggage yan eh. Which is DNA. Nasa DNA mismo ng flesh at ng, yun, karne mismo. So, pag kumakain ka ng karne, is talagang yung emotional attachment na nandoon, which is nasa DNA nga nung karne, is talagang yun yung nagpapa-impure din ng Pero yung na-reach ko na yun, kumakain na ako ng karne kasi nga meron pang isang technology na talagang hindi alam ng mga karamihang tao, yung nanotech. Habang ngayon, humihinga ka, nilalanghap mo yung nanoparticles. At lahat ng living being dito ay konektado na sa AI quantum computer. Quantum computation to maliit pa sa kasing liit siya ng atom, ganun. So, bukod sa subconsciousness na program ng physical, meron pang technological side, which is kontrolado ng mga logical na tao. So, yung pagkain natin, may heavy metals yan, yung tubig, chlorinated is may heavy metals din yan. Yung hangin, which is dahil sa pollutant, may heavy metals din yan. So, mahirap talaga ma-achieve yung enlightenment kasi nga, puro pollutant eh. Tsaka may mga programming pa. So, yan lalabanan mo. Kaya, hindi mo rin ma-reach yun kung hindi ka magsi-self-improve din talaga eh. Pero kung may spark ka ng wisdom tsaka curiosity, yun talaga yung magandang i-achieve mo para ma-experience mo yung kamatayan habang buhay ka.
Na-experience, ang dami mo ma-experience nun. Na-experience mo yung heaven. Na-experience mo yung preborn state. Ibig sabihin preborn, yung non-existent state bago ka ipanganak. Tapos na-experience mo rin si God, which is yung experience niya is stillness. Total stillness, 0 point tong sinasabi ko non-attachment sa emotion. Tapos yung utak mo is wala talagang worries na pumapasok dyan na ganun. Basta parang nakaka-addict siya. Biruin mo 7 years ko na yun na-experience yan hanggang ngayon na So, yun siya. Yun yung nun. So, mabalik tayo dyan sa na yan. Relasyon na yan. Medyo sumegway ako, pero okay lang din. Yun lang din naman talaga mahalaga yung nothing is important dito sa mundo, di ba? Actually, binanggit ko yun sa Facebook ko Nothing is important in this world. Everything is in this world is birth and death. Birth and death. So, lahat dito is buhay at namamatay, cycle lang. Tapos, ang pinaka-importante is habang nasa physical ka is yun nga, ma-reach mo yung enlightenment. Yun lang naman talaga yung state ng non-being. Na So, yung relasyon na yan is dun lang din driven yan survival at procreation yan. Tsaka illusion lang din yan talaga na na may kasama sa'yo, may mag-aalaga, ganun. Kasi, may mag-aalaga sa'yo, haba buhay mo konti, pero ang end result mo is mamamatay ka. Kung walang mag-aalaga sa'yo, ganun din ending mo, mamamatay ka pa rin. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, sino mag-aalaga sa'yo? Oo nga, nagkasakit ka na noong time na yun, pagtanda mo, ganito kasi logic niyan di ba matanda ka na, nagkasakit ka, which is, hindi mo maiwasan yan dahil yung aging talaga is magkakasakit at magkakasakit ka. Mag-aalaga sa'yo is, ganun din namang end result mo. Marireverse ba nila yung damage ng katawan mo dahil sa age mo? Hindi na. Ganun pa rin yan. Kasi yun talaga yung course ng nature. Mamamatay at mamamatay ka talaga. Oras lang inaantay. Hindi naiiba yung namatay ng maaga, namatay ng matanda, namatay ng 40s, 50s, 60s. Ang end result is patay ka pa rin. So, hindi naiiba yan. Medyo talagang brutal siya, di ba? Yung sinasabi, cope lang yun. Yung anti-natalism. Hindi cope yan Hindi cope yung yung mga nagsasabi ng cope is lang, yung utak niyan, animalistic pa rin talaga. Kasi hindi nila magigets to yung point of view ng ganito Yung wala kasi talagang sense na mag-procreate din talaga kasi mamamatay din. Tapos, yung mag-aalaga sa'yo is illusion lang din yan. Uubusin lang oras mo yan. Tapos, wala naman din talagang relation talaga na yung talagang kasama mo talaga na paulit-ulit mong gagawin. Kasi, biruin mo, interdependent tayo. Hindi naiiba yung relasyon mo sa asawa mo tsaka sa long-term girlfriend mo sa karelasyon mo na pinagbibilhan mo ng pagkain sa tindahan. So, parang same lang din yun. Actually, kung gusto mo lang ng relasyon, maglakad ka everyday, kausapin mo yung pumunta ka sa shop, bumili ka. Kaya ngayon yung purpose ng ginagawa ko, di ba? Bumibili ako sa shop na naglalakad ako para makita ko yung tao. Yun pa nga lang parang complete ka na Parang complete ka na kasi zero state na nga Kasi isa rin yun, illusion lang din yung relasyon na yan. Kasi nga, iisang consciousness lang din tayo talaga. Yun din pala mawawala sa mind nyo, yung maya na yan, yung illusion. Kasi wala naman talagang separation, isang consciousness lang tayo. Kaya pag na-reach mo yung enlightened na mind is parang kompleto na rin talaga yung Sure, babalik ka pa rin talaga dun sa mga urges mo. Kagaya ko, di ba, minsan nalilibugan, minsan nabubor. Pero hindi ko na-feel yung lonely. Iba yung feeling na nabubor kaysa yung lonely.
Lonely kasi is negative feeling yan. Sa enlightened state is wala na yan. Zero. As in zero talaga. Wala na yan. Yung negative, positive, wala. Zero. Wala talaga. Wala. Non-dual nga, di ba? Ano. So, paano? Yun lang siguro. Wala talagang relasyon dahil interdependent tayo. Isipin mo na lang, isang consciousness lang tayo, which is physical matter. Once nag-exist ka is parang kasabay mo na nag-i-exist ang lahat. Lahat na nakikita mo, kasabay mo nag-i-exist. Tapos parang nagkakainan lang kayo sa isa't isa para mabuhay. Yun, paulit-ulit. So tingin mo ba may relasyon doon? Isang consciousness lang kayo, wala ding space. Hanggat nilalanghap mo yung hangin, in contact ka pa rin sa matter dahil matter pa rin yan. Uminom ka ng tubig, may inaapakan ka ng lupa. Saan ang space dyan? Matter pa rin naman yan. So, nakakagulat, di ba? Na-articulate ko pa ng ganito para talagang malaman nyo. Pero yun nga, hindi pa rin mabubukas yung third eye nyo hanggat di kayo nagme-meditate. Yung embryonic breathing na pinos ko. Kasi doon, i-connect yung yung katawan nyo. I-open nyo yung mga chi channels, i-unplug kayo sa matrix para ma-experience nyo yung God state. Peace.